18 to 20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang taga-sunod ko. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Aming Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na may likha ng lahat ng bagay at may hawak ng aming buhay. Ikaw na banal at nakatunghay sa amin. Datnan mo po ang iyong mga anak na nagtipon sa lugar na ito, maging sa mga kasama namin online. Lord, inaamin namin ang aming pangailangan sa iyo at ang pagiging ganap ng aming pananampalataya ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa biyaya at pagkilos ng Banal na Espiritu. Kaya po, Panginoon, buong pagpapakumbaba ng aming mga puso, kami humihingi ng tawad sa aming mga pagkakamali sa iyo, mga pagkukulang at pagkakamali. Mga panahon na kami ay sumobra at nagmalabis. Mga panahong sinantabi ka namin, nagduda kami sa aming panalangin sa iyo, nawalan kami ng pag-asa. Sa maraming pagkakataon na kami nagtiwala sa aming kakayahan, higit sa mga kaya mong gawin sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ngunit sa pagtitipon namin, nawa ito ay maging pangungusap, hindi lamang sa iyo, kundi sa aming mga puso, ang aming pangangailangan sa iyo. Gabayan mo po kami, turuan, bigyan mo kami ng pusong handang makinig at isipan tulad ng isang bata na handang makinig, magtiwala at sumunod. Alisin mo po, Banal na Espiritu, ang anumang gawa ng kaaway na impluwensya nito na siyang aming inilagay sa aming isip, mga nakita, napanood, narinig, hanggang sa aming isinagawa, mga aming nakasalamuha at naranasan. We empty our cup, Lord. Linisin mo po ito. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng puwang sa aming puso at isipan. Mapuspos ang aming kaluluwa at magkaroon ng kagalakan ng aming espiritu. Salamat po sa kapatawaran, laging handang ibigay mo sa mga anak mo na tapat, na humihingi ng tawad at nagsisisi sa kanilang kasalanan at handang tumalikod sa aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Comfort us with your word. Hayaan mo po na iyong mga salita ay maging buhay sa aming buhay. Kumilos ka, malaya ka. Inaalala namin ang pagmamay-ari mo sa amin, ang iyong karapatan sa aming mga buhay, ang iyong paghahari, at ang aming kagalakan na pakinggan ang iyong salita at sundin ito. Inspire your people, Lord. Give us hope. Give us wisdom and a compassionate heart. And Lord, you can do great things again in this place. Hindi mo bibiguin ang mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Hindi dahil sa aming nagawa noon, kundi sa ang sitwasyon ng aming pananampalataya ngayon. Kaya datnan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Upo na po tayong lahat. Thank you po, thank you.
Medyo mainit na ang ating panahon, no? Nararamdaman nyo na? Kaya, ang temperature ay mataas-taas. Medyo delikado at nawa ay ingatan tayo ng Panginoon. Nandiyan naman yan, pag-iingat ng Panginoon. Minsan tayo lang ang hindi nag-iingat. Tulad nga ng pagbibigay ng Panginoon, lagi naman nagbibigay ang Panginoon at hindi magkukulang. Amen? Minsan, nasa atin na lang kung paano natin tinatanggap at paano tayo nakukontento sa binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, nabalitaan natin ang malakas na lindol sa Taiwan. Tama? Pero bago po mangyari yon, nangyari na ang malakas na lindol sa Japan. So, we are in the ring of fire. Nasa paligid tayo ng mga tectonic plates na magkakahiwalay. At loobin nawa ng Panginoon na tayo ay palagpasin sa mga natural disaster na ito. Dahil parang sunod-sunod na Japan, Taiwan, at nag-announce na nga ang PBOX na possibly ay makaranas tayo ng 8.5 magnitude. Posible yan at manalangin tayo sa Panginoon na spare us and have mercy on us. Marami nagpo-post na, Lord, have mercy on us. Kaawaan nyo kami, Panginoon. Pero alam nyo, matagal na tayong kinaawaan ng Panginoon. Matagal na tayong kinahabagan ng Panginoon. Pero hindi masamang humingi patuloy ng habag sa Panginoon. Amen? Pero maigi, habang tayo ay humihingi ng mercy o habag sa Panginoon, ay na-appreciate natin yung mas malaking habag na ibinigay niya sa atin. Yun ay nung inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, upang iligtas ang ating buhay at maibigay din sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya naniniwala ako na papakinggan ng Panginoon yung Lord have mercy on us. Lalo na kung ito'y manggagaling sa mga taong marunong tumanaw sa unang awa at pinakadakilang awang ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil marami naman tao dyan humihingi ng mercy sa Panginoon, pero yung dakilang awa na binigay ng Diyos ay hindi nila tinatanggap. Pero humihingi pa ng ibang awa na nauunawaan natin, no? Hindi naman nagkulang ang Panginoon sa pangungusap sa mga tao. Ako, naniniwala ako na marami namang mensahero dyan, pero marami din talagang hindi nakakarinig pa. At yun nga ang ating pag-uusapan. Pero, mga kapatid, sa totoo lang, ay kinahabagan na tayo ng Panginoon. Pero salamat at hihingi pa rin tayo ng habag sa Diyos. Papakinggan niya yung marunong mag-appreciate ng kanyang habag at ikaw at ako yun. Kaya pray for our country. So, matagal usap-usapan na yan, yung the big one na yan, di ba? So, kahit din ako I was disturbed by... Nung una, narinig ko may lindol sa Taiwan, pero nung hindi ko pa napapanood, parang wala pang impact sa akin. Pero nung nakita ko na kung ano yung naging impact, kung ano yung mga nangyari, nagkaroon ako ng habag syempre sa mga tao. At nung nangyaring balita na nga na maaaring mangyari ito, ay na-alarma din ako. Syempre, inisip ko rin ang aking sarili, ang aking pamilya, paano kung mangyari yon, di ba? So, napakahirap ng sitwasyon kung mangyayari nga ang mga bagay na yon. Lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Lahat ng pinaghirapan sa mundo. Pero hindi lahat ng pinaghirapan natin sa Panginoon. Kaya nga inisip ko, buti di pa kami nagpaparenovate ng church. Tapos kung tamaan man kami ng big one, wag nawa, di ba? Masasayang lang yung tinayo naming building. Kaya naman kung kayo nagpapatayo ng bahay, di ba? Parang sayang naman. Parang kakabahan ka sa tinayo mong bahay, di ba? Sino dito kakapagawa ng bahay? Mukhang wala pa nagpapagawa ng bahay sa inyo, no? Pero pag kayo nagpagawa ng bahay nagkakahalagang 10 million, 5 million, naku, kakabahan ka talaga. Kasi isipin mo, lalo na kung kakagawa lang, Lord, wag nawa. Ang tagal ko pinag-ipunan to, buong buhay ko. Pero mo, nag-aral ka, nagtrabaho ka, nag-ipon ka, tiniis mo lahat para mabagawa yung bahay. Tapos, sa isang saglit ay lilindolin lang. O mawawala lang dahil sa isang malakas na lindol. Kaya, God, spare your children. Kabagan niyo po kami.
Walang matapang pagdating sa mga ganyang bagay, lalo na kung ganyang kalala. Ako medyo, hindi ako, pag nakaramdam ako malindol, 5 point something, okay lang eh, kasi parang gumaganon-ganon lang. O mga 4.5. Pero pag umabot na sa 8.5, hindi na po biro. At ang banta ng PBOX o paalala ay ang tsunami ay maaaring tumaas hanggang 10 metro. Gaano kataas ang 10 metro? Mataas pa dyan sa mga building na yan. So, napakalapit natin sa pier at ang tubig. Pero, ang Diyos na ang bahala. God is in control. Ang Diyos ay mahabagin. Amen? Alam niya kung kailan tayo kakahabagan. May panahon ng Panginoon ng pangungusap sa atin upang tayo amuhin at daanin sa mga salita at pagmamahal. Pero may mga pagkakataon ng Diyos talaga ay kikilo sa ganyang paraan upang lubusang gisingin ang pananampalataya ng marami. Dahil, higit na mahalaga sa Panginoon ang ating buhay na walang hanggan kaysa sa buhay natin dito sa mundo. Kaya sa mga bata pa dyan, gusto ko lang din paalala sa inyo, wake up and pray. Kasi yung mga pinaghihirapan natin, pwedeng isang saglit mawala yan. Di ba? Nagpupuyat tayo sa school. O kaya naman kung ano yung mga pinaghihirapan ninyo, isa lang beses mangyari yan, nakakatakot. Talagang mahihirapan tayo makarecover lahat. At walang pipiliin yan. At malamang sa malamang may buhay na babawiin kapag nangyari ang mga bagay na yan. So, kaya pag-usapan na natin, sabi ko nga sa inyo, maraming tao ang hindi lumalapit sa Panginoon dahil hindi lang nila kilala ang Diyos. Pero marami namang tao dyan, hindi nagkulang ang Diyos ang pangungusap sa kanila, pero sadyang hindi nila pinapakinggan ng Panginoon. So, basahin natin. Ito ang ating magiging theme ngayong second quarter ng taon. So, nauunawaan nyo naman na meron tayong mga team. So, sa isang taon, ilan ang quarter natin? 4. Pag sinabing quarter, 4. So, ilang 4 na buwan meron sa isang taon? 4, 8, hindi. Tatlo pala pag quarterly, 3. Okay, 3. So, ngayon ay nasa April na tayo, May, June. So, ang pag-uusapan natin ay mission and vision. At nagkataon, hindi ito nilagay namin dahil kakatapos lang ng ating refreshing or ng Arise. Ito ay napag-usapan na January pa lang ng mga tagapagsalita ng church natin. And we realize na mahalaga pag-usapan kung bakit merong church pa dito at bakit tayo nabubuhay. Amen? So, balik muna tayo doon sa mission. So, ito ay aking sinamarize na lang na ating magiging mission sa church. Matagal na do. Kaya kung ikaw taga-ICF ka, ito ang lagi mong ginagawa. Hindi mo mang ginagawa literal, pero ito, kung may ginagawa ka, ito yung intention mo, bakit ka gumagawa ng mabuti. So, ang mission natin ay, number 1, 1, 2, 3, go! Who will disciple. So, hindi na tayo lalayo. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay. Upang tayo'y maging disipulo ng Panginoon at magdisipulo na magiging disipulo ng ating Panginoon. So, ating church vision, 1, 2, 3, go! Yan. So, ang ating namang tinitignan na patutunguhan ng simbahan na ito, ang church ng ICF ay magiging simbahan ng komunidad na ito. Hindi ng at ng kung ano-ano nakikita nating mga katedral sa ating paligid. Ang ating nakikita, tulad ng vision ng Panginoon, na ang church ay ang headquarters ni Lord kung saan magmumula ang mga unang blessing. Naniniwala ba kayo sa church binubuhos ni Lord ang mga blessing talaga? Kasi nasa church ang Word of God. At ang Word of God ay nagdadala ng pagpapala sa atin. Kaya nga, kahit sa Old Testament, the blessing comes from the temples. Forgiveness of the Lord starts in the temple. So, kaya ating church ay isang magandang regalo sa atin ng Panginoon. So, kahapon lang napag-usapan namin na pastora sa history ng Tondo Church kung sino yung bumili na itong lupa na to, sino misyonaryo.
So, ibabalita namin sa inyo, April, May, banda June, doon natin pag-uusapan yan, okay? So, doon yung malalaman kung ilang pastor na nandito. Ilang pastor na nandito? Nasaan na yung ilan na po? 5. Okay. Sino una? Kukuyo. Ayan. Si Kukuyo muna. Kukuyo. Kuyos. Hindi nyo kilala, no? Hindi ko na rin kilala yun. Victor Kuyos. Pinoy. Pangalawa ay si Franco Gomez. Hindi nyo nakilala, no? Ang alam na natin si Pastor Doming, Pastor Apollo at ako. Yan. At ang susunod ay si Pastor... bahala na kayo mag-announce. So, yan po. 5 na yung ating naging pastor at kung kailan ito nagsimula. So, kung sino yung mga nag-win, nag-children. Nagsimula to sa children ministry. Mga nag-children dyan, ha? Nagsimula ang ICF Church sa children ministry. Ay, hindi, ano na yan? Ang unang elder, natin. Hindi, children muna. Children muna, tapos naging house Bible study. Pero ang talagang naging dahilan bakit napunta sa Tondo si Pastor Doming kasi Bible school student pa siya noon. Pero ang nagpastor na kasama niyang pumunta dito, si Victor Kuyos. So siya po ang ating So bakit mahalaga meron tayong mission and vision? Para alam natin kung ano yung dahilan natin, di ba? At hindi naman nalalayo. At yan naman talaga ang dahilan kung bakit merong ICF, meron church, at buhay ka pa bilang Kristiyano. Sige, tabigin mo ang iyong katabi at buhayin mo. Ayan. Bakit ka pa nabubuhay? Ay dahil sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Next slide. So, ayan nga. In April, ito kasi introductory na to More on, muna tayo exegete, tsaka medyo topical. Hindi muna tayo magfo-focus sa application. Kaya, lend me your ear. Sa April, Great Commission tayo sa buong buwan ng April. Pag-uusapan natin ang dakilang pagkatawag natin sa Panginoon. Sa May ay making disciples. So patungkol naman ito sa pagiging disipulo ng Panginoon. At sa June naman ay pag-uusapan namin ang kabuuan ng church or body of Christ. So, mga song leader, alam niyo na mga ila-line up ninyo, okay? I'm not ashamed of the gospel. So next, para lang inline tayo lahat. At maganda rin na may team tayo, di ba? No? Parang mas naiintindihan natin, mas na-focus natin kung ano yung mga dapat natin pag-usapan sa simbahan. At mamaya nga ay merong exam yung mga disciples, no? Grabe. So meron silang cash prize na 400 pesos na sa mga sa top na makakakuha ng pinakamataas na score. At mamayang gabi rin po, ay meron po tayong special celebration. Hindi ko muna i-announce, secret ito, wala kaming pinagsabihan. Mamaya po punta kayo dito. So kahit mga elder, please punta po kayo dito. May masaya tayong gagawin dito sa ating simbahan. Sana ay I believe mag-e-enjoy tayo mamaya. Gagawin natin to quarterly na. Ating topic, again, sabay-sabay nating sabihin. 1, 2, 3, go! Ayan, the Great Commission. Introductory sermon about soul winning. So, introduction lang ito. At doon na tayo sa verse kung paanong nagsimula ang salitang the Great Commission. Sa next slide. Okay, ito yung outline natin. Pag-uusapan natin, what is the Great Commission? Pangalawa, importance of the Great Commission. Pangatlo, why Great Commission? So nakikita nyo, may pagkakaayos to, di ba? Kasi nga introductory. Una, malalaman natin, ano ba ito? Saan nanggaling? Ano yung idea? Ano ba to? Sa PH lang ba to? Sa Bible ba to? So ano ang Great Commission? May kita nyo, meron tayong 3 bullet sa pag-uusapan, pero yung 3 bullet na yan ay may mga sub-bullets. So talagang inayos natin maayos na sermon outline talaga. Hindi ito yung typical na parang 3 bullets lang, di ba? Na usually, kapag may topic tayo, 3 lang siya. Pero ngayon, 3 siya, pero yung kada isa na yan ay may sub-bullet siya. Para
makuha natin yung magandang simula dahil may mga ibang tagapagturo din na magtuturo nito. Next, ito na yung verse. Matthew 28:18-20. Dito po nagsimula ang Great Commission, ang word na Great Commission. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So yan po ang verse ng Great Commission. Bakit yan binanggit ng Panginoon? So hindi na natin patagalin. Sa next slide, doon na tayo sa what is Great Commission. What is TGC or the Great Commission? Number 1 or letter A, pagtatalaga ng Diyos sa mga iniligtas na ipagpatuloy ang pinasimulang misyon ng pagliligtas. Kaya ang tawag sa mga mission worker, bago sila mag-mission, mission. Naalala nyo ba yun, mga mission worker? Kino-mission kayo. Yung pagkatapos natin mag-aral, anong ginawa ninyo sa atin bago tayo bigyan ng mission worker ID? Pwede mo may dala nyo ba yung mission worker ID ninyo? Pwede mo bigyan sample dyan. Bayad na ba yan? Maganda kung bayad na. Ay, wag na. mamaya. So, ipapakita ng mga tagapagturo, meron po akong lisensya ng mission worker. Sila po ay nag-exam at sinuri. May endorsement din sila mula sa church na sinasabi na itong tao na ito ay kilala sa simbahan at pinagmulan niya ay mula sa ICF at pinagkakatiwalaan siya ng pastor o ng church para magbahagi ng mabuting balita. So, number 1, ang Great Commission ay pagtatalaga o yung paglalaan ng Panginoon sa atin, pag-uutos niya sa atin para gawin ang isang bagay. Kaya pagkatapos ng mga seminar, mga itinuro, tinawag sila ni Bishop na representative ng ating denomination at pinanalangin sila isa-isa. At ang ginawa sa kanila ay we commission you by the authority of the Lord. So hindi lang yun script. Ginagawa talaga yung formal at spiritual na pagtatalagayan ng Diyos at ng mga lingkod ng Diyos para sa mga tao upang ganapin ang The Great Commission. Basahin natin sa Philippians chapter 2 verse 7 to 8. Basahin natin sa NLT version. Kung naka-U version ka, magandang gamitin mo yon. Kasi iba't ibang version ang gagamitin natin. So, New Living Translation, pero kung wala talaga kayo, okay lang din naman. Basahin ko po sa inyo. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died as criminal's death on a cross. Ang Great Commission po ay pagtatalaga sa atin ng Diyos ang bagay na Kanyang sinimulan. Ang ating first missionary ay si Jesus Christ. Ang unang humayo, ang unang umalis sa Kanyang trono upang abutin ng ibang lugar at ibahagi ang pagmamahal, kabutihan at pagdiligtas ng Panginoon at ganapin ang pagdiligtas ng Panginoon. Unang itong ginanap ng ating first commissioner ng ating Panginoong Hesus. Sino nagpadala sa Kanya? Totoo naman talaga, sinugo siya ng ating Diyos Ama. So mga kapatid, maaaring ito ay isipin ninyo, ay sinusugo lang pala. Ibig sabihin, sunod-sunuran lang siya sa Diyos Ama at ibig sabihin, mas mataas ang Diyos Ama sa Kanya. Hindi kapatid. Isinisalarawan lang sa atin ng Panginoon. Tayong bilang tao, siya ang modelo natin ng pagsunod sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin doon na mas mataas. Kanino pa yan?
Pwede pakihuli yan. Hindi, ano yun? So, balik tayo. Alisin natin yung distraction na yan. Sa tungkulin, ang tungkulin ng Diyos ay siya ang magbigay ng authority or siya ang magsugo o magpadala ng kanyang anak. Pero pagdating sa pagiging Diyos, sila ay pantay lang. Kaya nga sinabi dito, hindi niya inubad yung kanyang pagiging Diyos. Inubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Parang ama at anak. Ako, pag inutusan ako ng tatay ko, susundin ko dahil siya ang tatay, ako ang anak. Pero bilang tao, mas mataas ba siya sa akin? Hindi. Pareho lang kaming tao. Mas may privilege ba siya bilang tao dahil anak lang ako, siya tatay? Hindi. Pareho lang kami ng karapatan dito sa Pilipinas, tas pareho lang kaming tao at Pilipino. At ganun din sa ating Diyos. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay pagsasalarawan o pagmomodelo sa atin ng pagsunod sa ating Diyos o sa salita ng Panginoon. Kaya wag po kayo malilito na kapag may nagsabi sa inyo, ang Diyos Ama ang nagsusugo, ibig sabihin mas mataas siya. Hindi. Gusto lang ituro sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay may mga ipinapagawa sa atin. At napakaganda na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi lang tayo niya hinayaan na sunod-sunuran. Nakagets niyo as a leader? As a leader, He is not just a boss. Kundi, tinulungan niya tayo, siya mismo ang nagpakita ng magandang ehemplo ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya imbis na gamitin natin ito laban sa Kanya, sa Kanyang pagiging Diyos, hindi kapatid, gamitin natin ito upang lalo natin purihin ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa pagiging Diyos niya, kapantay niya ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu, pero hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung ang Diyos nagpapakumbaba, paano pa ang tao lang? Amen. Kung mahirap sa tao magpakumbaba, napakahirap sa Diyos ang ibaba ang kanyang sarili. Kasi in the first place, hindi niya dapat ginagawa yon. He is God. Pero ginawa niya yon at ganun kadakila ang ating Panginoon. That's why He is called the Great One. Anong sabi ng Panginoon para maging dakila? Maglingkod. So you see, sa mundo natin, para maging dakila ka, kailangan may kapangyarihan ka at nakakakontrol ka ng kung ano-anong bagay, sitwasyon at pera at mga tao. Pero sa Panginoon, ang pagiging dakila ay paglilingkod. Kaya palakpakan natin ang ating dakilang manglilingkod, ang ating Panginoon Jesus. Sino tayo para paglingkuran ng Panginoon? Amen? Napakasarap. Yung tipong, di ba, kapag dumalaw ka sa mga palasyo dyan, naku, yung hari, di ka paglilingkuran yun. Kahit lang sa mga congressman, di ba? Nakakaya pag minsan yung, kahit lang sa magkakamag-anak. O ito, pag sino yung may pera, o kaya siya yung may gastos ng outing, ako na reunion, ako na po mag-ano dyan. Kasi siya na gumastos. Pero ang sarap sa pakiramdam, pag siya pa mismo, di ba, parang, wow, napakabait. Napakamababang loob. Pero walang papantay sa ating Panginoon. So what is Great Commission? Ito ay pagtatalaga ng Diyos sa atin na ipagpatuloy natin yung Kanyang sinimulan. It is really God's purpose na hindi tapusin ang Great Commission. It just came out of conviction. Alam ko sinasabi sa inyo at maging sa akin ng Panginoon to. Sinadya ng Panginoon na hindi tapusin ang pagpapahayag ng mabuting balita upang tayo ay maging bahagi ng pagbabahagi ng mabuting balita. Gusto niyang maging bahagi tayo ng tagumpay. Great Commission is not a burden, but it's a gift and a privilege given to us by the Lord. Kung ako may ginagawa akong masterpiece at napakaganda ng aking masterpiece, at sinabi ko kay Justin, tapusin mo ito Alam mo, napakaganda nito. At iniatang ko sa kamay mo na tapusin itong painting na ginagawa ko.
Lalo na yung painting ko, mga nagbo-worth ng mga $5 million. Tapos papatapos ko kay Justin. Yun ang nararamdaman niya, what a privilege na maging bahagi ng pinasimulan. Lalo na kung ito ay isang napakagandang bagay na ginawa. Maganda po ba ang pagliligtas ng Panginoon? Amen. At ibinigay sa atin. Tinatalaga ka niya. Yung ginawa natin sa mission worker ay isang formal at spiritual nga na pagtatalaga. Pero it doesn't mean na hindi ka magbi-mission. Pero ang sinasabi lang dito, may mga tao talagang nilalapagan ng kamay at binibigyan ng otoridad talaga sadya upang may tagapanguna tayo sa pagmimisyon. Kung sino man yung ating magiging mga leader, yung tutulong sa atin at mangunguna sa atin upang ibahagi ang mabuting balita. Kasi mahirap nga naman kung wala tayong sinusunod. Sinusunod lang natin yung ating sariling kagustuhan. So, ulitin ko, kung tatanungin ka, ang The Great Commission? Ito yung paglalagay sa'yo, pag-uutos sa'yo ng Panginoon. Kaya ang sinasabi, yan ay military term. I charge you. Inuutusan kita. Non-negotiable. Hindi tanong dito kung kaya mo o hindi. Dahil sa biyaya ng Panginoon, yan talaga ay kakayanin natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero, mga kapatid, nasa atin ang pagsunod. Yan dahilan bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Bakit may ICF? Ang pinaka-main purpose natin. Number 2, o letter B, tungkulin ng mga anak ng Diyos sa dapat ganapin sa kanyang pagbabalik. So ito ay isang tungkulin. Buksan natin sa Romans chapter 1. Sundan din natin yung version na Amplified Version. Kung wala kayo, pakinggan nyo na lang po ito. Ang sabi ni Paul, ito daw ang Great Commission sa kanya. Both to Greeks and barbarians, ibig sabihin sa mga Hudyo at mga hindi Hudyo, o sa lahat ng tao sa buong mundo, cultured and to the uncultured, both to the wise and foolish. So sa lahat ng walk of life, sa lahat ng estado ng buhay, mayaman at mahirap, ang sabi niya, I have an obligation to discharge and a duty to perform and a debt to pay. Sabi niya, meron akong obligasyon, pananagutan at utang na dapat bayaran. So, for my part, I am willing, eagerly, ready to preach the gospel to you also who are in Rome. So, ang pagbabahagi po ng mabuting balita ay tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon at para kay Paul, isa itong utang na nais niyang bayaran sa Panginoon. O utang na loob. Kapag ba may utang dapat bayaran, magbayad ka na. Ulitin natin para sa mga So, para kay Paul, ang Diyos naman hindi nagdedemand ng utang na loob. Alam nyo kasi, ang problema lang kasi sa atin, di ba minsan pag nagdedemand tayo, wala ka utang na loob, kasalanan yun eh. Pero kapag hindi tayo kusang nagbibigay ng utang na loob, ayun din ay kasalanan. Kaya tayo, hindi tayo nagdedemand ng utang na loob sa tao dahil lahat ng meron tayo dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng mabuting ginawa natin sa kapwa natin at pamilya dahil lang sa kabutihan ng Panginoon, hindi dahil sa atin. Kaya walang may utang na loob sa atin. Amen? Pero, dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Ano ibig sabihin nun? Dapat marunong tayo mag-appreciate ng mabuting bagay na ginawa sa atin. Dahil kung hindi naman tayo marunong tumanaw ng utang na loob, ito ay isang pagmamalaki, di ba? Or kawalan ng gratefulness. O ginawan ka na ng mabuti, pero hindi ka pa rin masaya. So ito ay maling bagay. Pero at kay Paul, nakikita niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon ay isang utang na loob na gusto niyang ibalik sa Panginoon.
Sobrang ganda ng kanyang natanggap sa Panginoon. Itinuturing niya ito na isang bagay na gusto niyang nararapat tumanggap ng papurit pagsamba sa Panginoon. Basahin din natin sa Mark chapter 13 verse 10 sa ESV. Ito pala. And the gospel must first be proclaimed to all nations. Ito yung pagbabalik ng Panginoon. Alam natin, lalo na sa mga matagal ng pananampalataya, ang pagbabalik ng Panginoon ay mangyayari lang kapag naipahayag na ang mabuting balita sa buong mundo. Pagkatapos ay darating na ang Panginoon o ang pagtatapos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Great Commission ay tungkulin natin sa Panginoon at ang dahilan kung bakit hindi pa siya bumabalik dahil tayo ay may dapat pang ganapin bago siya bumalik. Nasa ating mga kamay. As powerful as it is, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Ang totoo, sa salita ng Panginoon, sinabi naman talaga na kung gusto natin bumalik na agad ang Panginoon, nasa church yan. Kung gaganapin natin ang buong puso at gaganapin natin ng hindi naman nagmamadali, yung talagang hindi nagkukulang or on time, asahan natin na babalik ang Panginoon ng mabilis o sa tamang panahon. Pero sabi nga ng Panginoon din, matidelay kasi inaantay ko pa yung iba na magsisi. Pero sa mga makikitid na isip kung nasa online man or nandito man o sa mga masasamang motibo, alam niyo mga kapatid, kahit hindi tayo kumilos, kayang ipahayag ng Diyos ang mabuting balita in an instant. Mamaya, babasahin natin yan. Kaya, hindi natin pwede sabihin, naku, matagal pa, marami pang hindi nakakilala sa Panginoon. Kapatid, napakadali na, lalo na ngayon may social media, di ba? God can preach the gospel. Baka nga mamaya, ma-share na yan in an instant eh. Pwede na siya gumawa ng maraming bagay. Magpadala lang siya ng isang anghel eh. Actually, sa Revelation, ang sabi, mamaya pag-uusapan natin yan, dahil sa pagkukulang ng tao, na ipahayag ang mabuting balita, gagamit na siya ng anghel sa huling araw para malaman na ng buong mundo yung mabuting balita. Maganda yan, mamaya sa last part. Pangatlo, ano ang Great Commission? Huling bilin at utos ng Diyos na ating ipagsusulit sa paghaharap natin sa Kanya. Mga kapatid, ito, mahalaga to ha. Huling bilin o utos. Bago umalis ang Panginoon, ito na yung pinakalas na utos niya. Ibig sabihin, ito yung pinakalas, ito talaga yung pinakapinapagawa niya sa atin. Mga mananampalataya. Bago siya umakyat, sinabi niya yung verse na yan, Matthew 28 verse 18 to 20. In Proverbs, buksan natin. Kayo mismo magbasa, baka mangusap sa inyong Panginoon sa pagbabasa ninyo. Ayan. The fruit of the righteous or consistently righteous is a tree of life. And he who is wise captures and wins souls for God. He gathers them for eternity. Ang isang matuwid daw, ang puno niya ay namumunga. O ang kanyang puno ay hitik sa bunga. At ano yung mga bunga na yon? Siyempre, kasama doon ang fruit of the Holy Spirit. Pero ano pa yung bunga na binabanggit dito sa verse na ito? Ito yung mga kaluluwang nadala niya sa Panginoon. Ilan na po ang nadala natin sa Panginoon? Naalala niyo yung puno ng igos? Nadatnan ng Panginoon na walang bunga. At dali-dali niya itong binawian ng buhay. Mga kapatid, ang pangangaluluwa ay isisingil sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, nasa ating mga kamay, pananagutan natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Number 1.
Kung meron mang mga kaluluwa na nasa ating mga kamay, yun ay ating pamilya. Kaya either dalawa lang ang pwedeng role mo sa pamilya mo, sa Great Commission sa pamilya. Either nakakatulong ka para makilala nila ang Diyos, o either ikaw ang nagiging dahilan upang maglayo sa kanila sa Panginoon. Walang gitna. Kaya maaaring tanungin mo yan sa Panginoon at ipagsusulit natin yan sa Diyos. I remember the parable of the talents. Nung hinanap ng Panginoon yung kanyang talento. Ang talento na yun ay kayamanan. Ang Panginoon talaga ay hahanap sa atin sa oras na datnan niya tayo. Hahanapin niya sa atin yung mga kaluluwa. Kaya nga tayo buhay, di ba? Para mga kaluluwa, para magdala ng mas maraming mananampalataya sa Panginoon. Ngayon kapatid, ilan na yung ikaw mismo nag-evangelize at nagdala sa church at nag-disciple mismo? Mabigat pakinggan. Pero hindi ito isang bagay na dapat nating maging dahilan upang lalong manlamlam ang ating pananampalataya. Kundi kaya nga natin ito pinag-uusapan para paalalahanan at ayusin ang ating mga maling gawi. Amen? Pag ang Diyos ba ay nagsalita, ang intensyon niya ay saktan tayo at pabagsakin ang ating buhay pananampalataya? Hindi rin naman. Ang intensyon ng Panginoon ay ipaalala sa atin yung mga bagay na ating nakakalimutan. Dahil siya ay Diyos na mabuti. Gusto niya tayong datnan na may mga bunga dahil gusto niya rin tayong bigyan ng mga gantimpala. Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you." So, yan sinasabi sa atin ng Panginoon, na hahanapin niya yung ating mga bunga talaga. Ano ang Great Commission? Ito ay isang bagay na pagbalik ng Panginoon ay ipagsusulit natin sa Kanya. Mahalaga po ang Great Commission sa buhay natin. Kasi ganito yan, kapatid. Sige, sa next slide. Thank you, Erica, sa pag-pull up ng mga verse na mas nagiging madali. You can't love God without loving your neighbor. Tandaan mo yan. Hindi mo pwede sabi, I love you, Lord. I love you, I love you, love you so much. I love your word. I love worshiping you. And I love going to church, Lord. I love you so much. Pero kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, you cannot separate your love to God to the love of your neighbor. Kasi if you only love God and not your neighbor, ito magiging ganito. Pakinggan mo you will only be a selfish and a self-centered person. Lagi mong iniisip yung maayos at komportable mong sitwasyon dahil sa Panginoon. Dahil pag tayo, nangangaluluwa tayo, ayan ang panahon na we are taking into a selfless act. Kapag tayo nangangaluluwa, tayo ay pumupunta sa sitwasyon ng pagsasakripisyo. Hindi madali mangaluluwa. Lalo na bago ka mangaluluwa, di ba gagawan mo muna ng mabuti? Mag-i-invest ka ng goodness sa Kanya. Tapos pagkatanim mo ng goodness, saka mo siya, share ng gospel. Tama? May mga pagkakataon naman parang shotgun gospel. Tututukan mo, tanggapin mo ang Panginoon. Di ba? Ganong pagkakataon talaga. Pero the most effective way is friendship evangelism. Yung kakaibiganin mo, tapos gagawa mo ng mabuti, hanggang share mo ng gospel. So mga kapatid, ang Great Commission ay isang paalala sa atin na tayo ay tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ito yung nagpapaalala sa atin o naglalagay sa atin sa sitwasyon, kapayapaan sa ating mga puso na hindi tayo mga taong makasarili. In the last days,
God says, maraming tao sa buong mundo ang magiging makasarili. Iisipin lang nila ang kanilang mga sariling kagustuhan. Kung di ako nagkakamali, it is in the 1 Corinthians chapter 15. I want to pull it up. Or kung sino man, pwede bang tulungan nyo kung hanapin ito? In the last days, people will be lovers of themselves. Yung last part lang yung babasahin natin. Lovers of themselves, sa mga ano. So again, mahal mo si Lord. No doubt. No one can question you and only you and God knows it. But, anong verse po? Okay, thank you po. I love you. Siyempre, asawa ko yun. 2 Timothy 3:1. Ayan. But understand this, that in the last days will come perilous times of great stress and trouble, for people will be lovers of selves and self-centered, lovers of money, and aroused by inordinate desire for wealth. So gustong-gusto mo ng kayamanan pero wala sa lugar. Proud and arrogant, contemptuous, boasters, they will be abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. Ano yung profane? Ibig sabihin ay, yung pag sinabing profanity, nagmumura. Yung bibig ay napakarumi. In the last days, without natural affection. So, hirap na hirap magmahal naturally. Relentless. Admitting of no truth or appeasement, parang walang kapayapaan. Hindi gusto gumawa ng mga bagay para magkaroon ng kapayapaan sa paligid. Mandaraya, sinungaling, slanderers, accusers, troublemakers. Intemperate, loose in morals and conduct, uncontrolled, haters of good. Galit sa mabuti. Treacherous, betrayers, rash, inflated with self-conceit, and lovers of sensual pleasures. Ito yung sa mga huling panahon. Magiging mapagmahal sa sensual pleasures. Ngayon kasi parang normal na yan. Pag nanonood tayo, ang kiss, normal na yon. Ang mga pananamit ng mga lalaki, minapanood nga kami ni Bana, nagpipreach sa social media. Sabi kayo mga babae, magsuot kayo ng mga para hindi kayo maging papulutan ng lust kasi it triggers lust to men. Pero maganda yung pagkatingin niya social media nung asawa ko, grabe naman to. Yung profile picture, papakita ng abs. Tapos naka-wet look pa ng ano. Ay, grabe. Ang galing magtama ng iba, pero yung sarili niya, hindi niya nakikita. O, mga boys, wag natin papakita yung abs natin, ha? Eric, iwas-iwasan mo yung tinataas yan. Magdudulot ng init ng ulo. Mainit na ulo natin, di ba, sa panahon. Yung init ng libido namin, di ba? Okay, tuloy natin. Ayun yung sa last days. So, tinutulungan tayo ng Panginoon dito magkaroon ng contrasting. Ano ba yung mga bahaging tao na nagmamahal sa Panginoon at sa hindi? Sabi rin dito, having form of godliness but denying its power. Having nothing to do with such people. Sabi, huwag kayong lumapit sa mga ganyang klaseng tao. Sabi dito, sa last part, nagpapakita ng imahe ng pagiging makadiyos, pero itinatanggi ang kapangyarihan nito, hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung denying its power? Yung denying its power, yung sanctification, yung pagiging banal natin. Siyempre, yung mga miracles kasama na dyan. At higit sa lahat, malalaman natin, the power of the Lord, o yung kapangyarihan ng Diyos, binibigay niya is to share the gospel. So sana hindi tayo maging katulad ng mga tao na ito in a form or image of godliness, pero we deny the power of God. In Romans sabi, the gospel is the power of God to save mankind. Ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa buong mundo. Let's not deny the power of God. Sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin how to share the gospel, strategy, what are the hindrances. Pero doon muna tayo sa introductory natin.
Hindi pa ako magtuturo sa inyo kung paano nyo pwede share ang gospel. Siyempre, minsan, by your testimony ng buhay, pagbibigay ng gospel tract, pagpipreach, or street evangelism, at maraming paraan. Saka na yon. So, what is the Great Commission? Yun po. Next na po tayo. Importance ng Great Commission. Paraan ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahayag. Paraan ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahayag ng tao na magdudulot ng kaligtasan sa kamatayan. Buksan natin sa Romans chapter 10. So, bakit daw ito mahalaga? Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila makakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila nakakarinig kung walang nangangaral? Sa next verse. At paano kung makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? I guess yun, no? Yung kaninang sinabi natin na commissioning o pagsugo sa atin. Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Mga kapatid, bakit mahalaga ang Great Commission? Dahil hindi maliligtas ang mga tao kung hindi tayo magbabahagi ng mabuting balita. Iniligtas na tayo ng Panginoon, pero itong pagliligtas na ito, hindi aabot sa mga tao. Hindi sila maliligtas. Yung pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak, best friend, katrabaho, at lahat ng nakakasalamuha mo, hindi sila maliligtas kung hindi nila maririnig ang mabuting balita. Huwag ka nang maghanap ng ibang tao mag-share sa kanila. Ikaw ang tinatawag, sinusugo ng Panginoon para, syempre, hindi lang magsalita, ipamuhay. Maraming paraan nga, pero doon muna tayo. Tayo, ang dahilan, ang tinawag ng Panginoon upang ipagpatuloy ang mabuting balita. Kung meron mang mga mahal natin sa buhay na nasa apoy ng impyerno, wala tayo ibang sisisihin, lalong hindi ang Panginoon, kundi pananagutan natin. Lalo na kung hindi natin ginawa lahat ng paraan upang marinig nila ang mabuting balita. May bahagi sila kung bakit sila napahamak, di ba? Tama po ba? Maaring tinanggihan nila ang Panginoon talaga. Yung mga pagkakataon na hungusap ang Diyos. Maaring sadya nilang hindi pakinggan. Pero hindi na para isisi sa kanila at hanapin o isingil sa mga taong napahamak. Tayong nakakaunawa nito. Let's not play blame gaming. Walang mangyayari. Kung may nangyayaring hindi maganda, una natin tignan yung ating pagkukulang. Hindi ang pagkukulang ng iba. Bakit ito mahalaga? Dahil may apoy ng impyerno at may langit. May buhay na walang hanggan at walang hanggang kamatayan. Marang pabigat ng pabigat, no? Kasi parang more nakikita natin to, it's a burden. But, no kapatid, it's not a burden. It's a privilege. Napakasarap kapag yung nasa langit na kayo at may lumapit sa iyong kumamay, salamat. Dahil forever na ako dito sa langit. Ako may isa ako ina-expect eh. Siyempre, hindi naman tayo nagliligtas, amen? Nagdadala lang tayo ng kaligtasan. May isa ako ina-expect yung pamangkin ni Wally. Pinsan mo ba yun? Yung namatay, deathbed. Na-expect ko yun. Magsasalubong kami sa langit. Magyayakapan kami ng maigpit. Siyempre, wala nang kasalanan doon, di ba? Wala mali siya. At yung ibang tao din na kung sino man yung binahagingan ninyo, napakasarap siguro nun, mag-iiyakan kayo. No? Hindi ko naman alam yun. Hindi ko alam bakit. Di ba? Napakasarap. Ganun pakiramdam.
Tsaka yung pagpapasalamat niya sa iyo, yung bagay na hindi lang maliit na natapos. Sa tingin ko yung pasasalamat na yun, talagang walang hanggang pasasalamat din talaga eh. Pag nakikita kayo, nakakasalubong kayo sa langit, no? Ay, ikaw, nagdahilan ba't ang saya-saya ko ngayon? Pero syempre, hindi lang naman isang tao ginagamit ng Diyos, di ba? Lahat naman tayo ginagamit. Iba't ibang paraan. Pero syempre, kapag nandun na tayo sa langit, hindi tayo mabubore doon. Marami tayong ipagpapasalamat doon. Mula from the small things, di ba? Halimbawa, syempre, i-reveal ni Lord doon sa langit kung ano yung mga sinacrifice. Doon makikita natin yung bumili ng simbahan, di ba? Oh, ikaw pala yung bumili ng church namin. Thank you, makabait mo talaga. Salamat Di na kami nangupahan, alam mo. Lahat ng involved sa kaligtasan natin. Magkakaiyakan tayo sa saya doon. Kaya imbis na tignan natin yung pangit na dulot nito, let's be excited and inspired sa magandang pribilehiyong idinadala nito sa atin. Ayun yung ating tignan. Yung saya at ganda na idinudulot nito. Di mo alam, yung binigyan mo ng gospel tract, di ba? Papakamatay na sana. Maraming ganyan storya, we know that. Okay naman, bigla mong binahagingan ng Word of God, tapos nakakilala sa Panginoon. Ako, marami ako na-encounter niyan. Pag nagdadrive ako, binibigyan akong gospel tract, ganyan. Actually, di na ako nagkikwento, pero almost every day. Iba't ibang paraan, either by kung paano ako magsalita, pagbibigay ng gospel, o talagang directly sinasabi ko yung gospel. Pinagpipray ko din, Lord, ano yung way mo para tumanggap to? Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na kung tatanggap man siya o hindi. Pero kita na lang kami sa langit kung tatanggapin niya o talaga nanampalataya siya sa'yo. Maghanapan na lang kami sa langit. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Para tignan natin yung napakabigat at napakapangit na bahagi nito. Yung bawat sakripisyo mo para ipamuhay ang mabuting balita, bawat pawis at pagpapagal mo, lahat yan ibibilang ng Panginoon. Yung pagbibigay mo, hindi mo naman kilala yung pinagbibigyan mo, pero alam mo paglilingkod sa Panginoon, nako, i-reveal sa langit yan. May isang malaking monitor doon or TV na, ito yung mga mabubuting gawa mo, ganyan, magpapalakpakan. Wow, yung pala yung ginawa ni Mike, no? Grabe, nag-song lead siya, pero kakaturok lang. Gano'n, no? At pagod pala to, may sakit, pero naglilingkod sa Panginoon. God will reveal all our sacrifices para mapanatili natin o maipayag natin ang mabuting balita. People will not appreciate that. Hindi totally makikita ng tao lahat ng ating pagpapagal. At tanggapin na natin yun. Isipin na lang natin, isang araw din naman marireveal yan eh. Totoo yung sinabi na hindi darating ang mabuting balita kung walang magpapahayag. Ayun talaga ay program ni Lord. Siya ang nag-design yan. Talagang may mga taong isusugo ang Panginoon, pinapadala, di ba? Si Jesus nga, bago mag-mission, meron siyang spokesperson, di ba? May preacher din siya. Sino nagpakilala sa kanya? Si John the Baptist. Ganon kasi. Ganon ang paraan ni Lord. Siya nag-design yan. Kaya yung mga lingkod ng Panginoon, mga mentor, so, design ni Lord yan, yung pagkakaayos-ayos niyan. Yung pagpapadala natin ng mga misyonaryo, misyonero, misyonarya. Ang dami na nga natin mission dito sa sa PH. Grabe, ang babata. Mga 20 years old. Matatalino naman. Talaga nagmi-mission sila. Praise the Lord. Nakaka-inspire. Sabi nga ng Panginoon, kung iniisip natin na matagal pa ang pagbabalik ng Panginoon, tayo napapahamak. Kung iniisip mo, kapatid, unahin ko muna to. Di naman sinabi ni Lord na wag mong i-priority ang buhay sa mundo. Balansihin naman natin. Magtrabaho ka, kung talagang tinawag ka sa pagtatrabaho, di ba? Gawin natin balance. Pero wag naman natin tong kaligtaan. Wag natin tong pababayaan. Yung ating dakilang tungkulin sa ating Panginoon. So, number 2 o letter B uli, ang nagpapatotoo sa ating pananampalataya at kasiguraduhan na tayo ay ligtas na. So, maganda to, Romans 10:1. Ang pag-Great Commission daw, o ang pagbabahagi ng mabuting balita ay
nagbibigay sa atin ng paalala o katatagan ng loob, kapayapaan, na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. As Charles Spurgeon says, if you don't have desire in your heart for others to be saved, you are not yet saved. Matabang niyang sinabi yun. May katotohanan doon. Kasi kahit din ako kapag naririnig ko yun, it gives me a reminder, oo nga naman, anong dahilan bakit hindi ko na ibabahagi ang mabuting balita? Kung ako yung recipient lang at napakaganda naman ang tinanggap ko sa Panginoon, anong dahilan? Baka hindi ko talaga pa nararanasan o nakalimutan ko na yung kagandahan na mabuting balita. Baka hindi na ako anak ng Diyos talaga in the first place. Pero ang sabi dito, sa Romans 10:1, sabi ni Paul, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelite is that they may be saved. Sabi ni Paul, ito yung kagustuhan ng puso ko, na maligtas ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Marami sa ating hindi nag-eebanghelyo, aminin natin ng totoo. Kahit din ako, nagkakaroon ng pagsubok pagdating sa bagay na yan. Pero alam mo, may isa akong nakausap, I was surprised na sabi niya, okay naman po ako, nagbabasa naman po ako ng Bible, nagwo-worship, hindi naman po ako mahilig gumawa ng mga makamundong bagay. Kasi nagkwentuhan kami, fellowship kami. Pero alam mo, pastor, parang hindi ko na nararamdaman yung fire, yung apoy. Di ko rin alam kung bakit Kaya hanggang sa we come up with one thing. Nagsishare ka pa ba ng gospel? Binabahagi mo pa ba yung mabuting balita? Kasi maganda na nagbabasa tayo ng Bible, nag-worship tayo, lumalayo sa masama, at kung ano-anong mga ginagawa natin sa church. Pero minsan kulang pa rin. No? Parang bakit ganun? Parang kulang pa rin. Yung pananampalataya natin, we need to take it into action. Kasi kung ano yung nakakasanayan na if we don't challenge our faith anymore, ang nangyayari dyan, manlulupay-pay na yan. Manlalamig. Nakakasanayan mo na, parang normal na lang. Pero kung yung faith mo, inihaakbang mo talaga, yung parang kinakabahan ka, Lord, hindi ko kaya yan. Ayun nga maganda, di ba? Pag hindi mo kaya, ano ibig sabihin? Ang Diyos lang ang may kaya sa biyaya. Minsan kasi ginagawa natin kung ano yung kaya natin. Minsan kasi parang ano na yun Gawin natin yung hindi natin kaya na pinapagawa sa atin ng Panginoon at doon natin masasabing by grace. Talaga. Kasi doon magiging malinaw sa'yo at totoo nga ang biyaya ng Panginoon. Kung ano yung mga nakakasanayan mo nang gawin bilang mananampalataya at talagang napaka-basic na sa'yo niyan, you need to walk on the water. Kailangan ihakbang mo yung paa mo. Sino sawan-sawa na maging Kristiyano? Parang paulit-ulit lang naman to. Challenge your faith. Share the gospel. And, ayan naman dahilan talaga, ba't ka nandito Wala namang ibang dahilan pa. May mga purposes tayo to glorify the Lord in our lives, di ba? To love our family. Pero bakit talaga tayo nabubuhay dito is really to share the gospel. Hamon talaga to. Sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon, ito yung pinaka hindi madali. Gawin mo to. Try mo lang. Gawin natin. Tapos tignan mo kung manlalamig ka. Kung plano mong gawin yan this week, kapatid, sabi ko sa'yo, umaga pa lang, magpe-pray ka na, Lord, tulungan mo ako, inakabahan ako. Hindi ko po kaya to. Naiya ako, Lord, kilala mo na yung personality ko Hindi ako marunong magsalita. Pero Lord, kailangan mong gawin to. Magugulat ka na lang, on pa rin ka. Ay, grabe. Magugulat ka na lang, isang buong araw ka nagpe-pray.
Magugulat ka, wala ka ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Kasi yun yung iniisip mo eh. Paano ba i-share to, Lord? Kaya nga, ayan ang kahalagahan ng Great Commission. Ito ay nagsasabi sa atin o nagbibigay sa atin ng paalala na ano ang estado ng ating pananampalataya. Tayo ba ba'y nasa Panginoon ba? Okay, malamig ka na ba o mainit? Ayan yung kahalagahan ng Great Commission. Ang church natin, ganun din. Masasabi ba natin na healthy ang ating church? Kung hindi tayo nangangaluluwa. Diba? So, ayan ay mga parameters ay binigay sa atin ng Panginoon. Number 3, pagsambang mula sa mga iniligtas. Okay, pagsambang mula sa iniligtas, pinaka nagdudulot na ng higit na kaligayahan sa Diyos. Bakit mahalaga ang Great Commission? Because this is the joy of the Lord. Kung mahal mo, gusto mo siya palaging masaya. Tingnan nga natin kung totoo yan. At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin, pauwi. Next verse. Pagkatapos tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mahal natin si Lord. At alam ko yan, mahal nyo rin ang Panginoon. Ito po yung nagpapasaya sa Kanya. Kung bubuksan natin yung spiritual eyes natin, tapos nakikita natin araw-araw si Lord. Halimbawa, nakikita mo yung mukha niya. His face shine upon us. Nakikita natin yung mukha niya lagi. Ay, nakikita mo ba siya? Gusto mo ba siya laging malungkot? Gusto mo ba siyang nakangiti? Galit? Na ganyan? O gusto mo siyang masaya? Yung kaibigan mo, gusto mo ba masaya? Siyempre naman. Diba? Pamilya, nanay, tatay. Gusto mo masaya ang pamilya, di ba? Amen? Ito ang kahalagahan ng Great Commission. Ito ang nagpapasaya sa Diyos. Unless you always think about your own joy. Pero pag love kasi, ang definition ng love, kapatid, it's not about you. It's about the one whom you are loving. Laging ang love, selfless yan. Hindi niya iniisip yung sarili niyang kaligayahan. Lagi niya iniisip yung kaligayahan ng kanyang minamahal. Kaya nga tawag doon, agape love, unconditional or divine love. Minahal tayo ng Panginoon, hindi dahil iniisip niya yung sarili niyang kaligayahan, iniisip niya yung ating sitwasyon. Great Commission ay nagpapasaya sa ating Diyos. So Luke 12, chapter 32, at chapter 12, verse 32. Mahalaga yan, kapatid, na malaman natin. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sabi sa salita ng Panginoon, kaligayahan ng Diyos na ibigay ang kanyang kaharian sa tao o sa atin. Pag may tao ka na ano mo yun, na napiplease ka sa kanya, nag-iisip ka, ano kaya nagpapasaya dito? Ano kaya paborito nito? Ano kaya masarap na pwede ko iluto sa kanya para maging masaya siya? Di ba, wag mahal mo, ganun mo ginagawa? Si Wally kaya, ano paborito nito? Gusto ko maging masaya to eh. One Piece, no? Cellphone. Ganyan, no? Si Renz, alam ko, sapatos. Napakasaya niya.
Binigyan mo ng alaga. What a joy. Diba? Oo. Ako, ano lang ako time. Joke lang. Sinigang, ganyan. Wow, sarap. Minsan binigyan ako ni Ruth ng coleslaw. Grabe, saya-saya ako. Sarap na, hindi nakalimutan. Yung asawa ko lang, yan, papasaya sa akin yan. Huwag nyo lang ilalayo sa akin yan. Okay na ako Mga kapatid, ang ating Diyos, maganda ang ating Panginoon na hindi lang siya isang Diyos na walang damdamin. Siya ay may damdamin. Tayo, at higit sa lahat, tayo ay may kakayahan na bigyan siya ng kagalakan. Ang problema, ang nakakalungkot bilang isang anak ng Diyos, yung hindi mo kayang pangitiin ng Diyos. Hindi mo siya kayang maging masaya. Nakakalungkot kaya yun? Masaya ka pa ba sa akin? Mga drama ng sa mga telenovela. Parang di ka na masaya sa akin. Pagkasama mo ako, di ka na tumatawa, di ka na umingiti. Huwag sa akin, parang ayaw mo akong kausap Hindi ganito lang kasi ako, masaya ako pagkasama ka lang. Pero yun, alam nyo, nakakalungkot Imbes na tignan natin to, hindi ko pala napapasaya ang baliktad ka mag-isip Kung iniisip sana natin, wow, I have an opportunity, may kakayahang ibinigay sa akin ng Panginoon para maging masaya siya sa akin. I can make God happy and make Him smile. Yung mga tao dyan, kahit anong gawin sa'yo, kung di mo kaano-ano, di mo mapapasaya. Pag dumadaan ka, sabihan ka, minsan ganda mo. Galit ka, di ba? Kung magsabi sa'yo, crush mo, minsan ganda mo, ano naman yan? Di ba? Halimbawa, nag-appreciate. Taas naman ang grades mo sa school. Or sa pamilya, di ba? Pag ang asawa nag-appreciate, naku, napakasaya natin. Yung mga anak natin, ina-appreciate tayo, di ba? Thank you po sa inyong ginawa sa akin. Ngayon, I love you, Mapa. Naku, pag naririnig ng mga nanay at tatay yan, nagkakaiyakan pa. Lalo na kung bihira nila marinig yan. Na mga kapatid, may kakayahan kang maging masaya ang Panginoon. Pwede ko ba kayong paalalahanan? Huwag naman natin gawing malungkot si Lord araw-araw. Huwag naman natin siyang saktan. Tulad ng isinulat sa banal na kasulatan, do not quench the Lord. Huwag natin siyang bigyan ng kalungkutan. Mahal niya naman tayo Alam ko mahal niyo siya. Pero ito, binibigay sa atin ng Panginoon para paalalahanan tayo. Pasayahin naman natin siya. Gusto mo ba araw-araw siya umiiyak, nasasaktan ng Holy Spirit? Hindi na to para mangonsensya, magtakutan, no? Pero that's the reality, nasasaktan talaga siya. At nalulungkot. Minsan gusto natin bumawi pag ang laki na ng pagkakamali natin, no? Papawi ako sa iyo, Lord. Alam ko, nasaktan kita dito, pero Lord, kilala mo ako, papawi talaga ako sa iyo. And that's one way. Mahalaga to dahil ito ang tanging nagpapasaya sa Diyos. Hindi ang anghel, hindi ang mga nilikha, hindi ang kung ano-ano man. Ang pinaka nagbibigay ligaya sa Panginoon ay kung ang isang kaluluwa ay manumbalik sa Kanya. May higit na kagalakan sa puso niya. Masaya siya, nandito ka, nakangiti si Lord. Pero mas masaya siya kapag may mga taong bumabalik sa Kanya. Next. Why Great Commission? So malapit na tayo magtapos. It is, bakit Great Commission? Ano ba ibig sabihin ng tanong na yan? Bakit ba siya tinawag na Great Commission? Or why Great Commission? O bakit great ang commission? Ano ganon? Sagutin natin. The most noble and honorable way to live this life by being useful to the Lord. Isaiah 52 verse 7. Ito yung panahon na paborito natin tong chapter na ito, about to sa holiness si Lord. Nung minsan si Isaiah,
nakita niya yung kabanalan ng Panginoon. Diba? Nakita niya, nandun din yung mga angel, tinatakpan yung mata, katawan nila, pero nagpupuri sila sa Panginoon. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Nag-worship sila. Pagkatapos makita ni Isaiah lahat, ang buong kabanalan ng Diyos, nagsalita ang Panginoon. Basahin nyo sa 7. Ito ba lang? Ay, hindi. Sa Isaiah chapter 6, bro. Yung isa. Chapter 6, verse 7. Verse 8 pala. Pagkatapos makita ng Panginoon yung kabanalan, nilinis niya si Isaiah. Di ba? Parang may nilagay siyang baga, tapos dinikit sa labi niya. Kasi ibig sabihin yung paglilinis ng Panginoon. Kasi ang pinakamarumi talaga sa atin, dila natin, labi natin eh. Ano ba yun? Ang daling magkasala ng dila. Kasi pag naisip mo, sasabihin mo agad eh. Kasi yung pinakamabilis sa atin eh. Nilinis ang Panginoon ang labi niya. Sabi niya, who am I with unclean lips? Sino ako na may maruming labi? Nakita niya yung kabanalan ng Panginoon at nilinis siya ng Panginoon. Pagkatapos siyang linisin ng Panginoon, nagsalita ang Panginoon, whom shall I send? And who will go for us? Sabi na Isaiah, and I said, here am I, send me. Mga kapatid, nung naghanap ang Panginoon para magbahagi ng mabuting balita, sa tingin nyo, sino-sino mga kasama ni Isaiah nun, doon sa lugar na yon? Siya, sino pa? Mga angels, cherubim. Pero nung naghanap ang Panginoon, nang ipapadala, sabi, ako po, nandito ako, Panginoon, ako ang ipadala mo. Balik natin sa isang slide, kapatid. Sa 52. Isaiah 52 verse 7. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, and the good news of peace and salvation, the news of God of Israel. Sabi, napakagandang pagmasdan ng mga taong nag-share ng gospel. Ngayon kapatid, minsan hindi maganda to sa atin, pero if we only open our spiritual eyes, yung impact ng ginagawa nila, napakagandang tignan na yung isang kaluluwa sa apoy ng impyerno, unti-unti mo nakikita na tinatanggap ng Panginoon. Kung bukas lang yung spiritual eyes natin, siguro talagang ma-appreciate natin to eh. Tapos tumanggap yung tao, kung nakita mo lang kung paano magpuri yung mga anghel, bigla sila nagkantahan. Diba? Sabi nga, laksa-laksa anghel na nagpupuri kapag isang kaluluwa. Kung nakikita lang natin, Lord, kung nakikita lang namin. Alam mo ba gano'ng karami ang anghel? Hindi mabilang, mas marami pa sa bituin sa kalangitan. Pero kapag isang kaluluwa lang, laksa-laksa ang anghel ang nagpupuri. Ang sarap siguro sa pakiramdam yun, no? Kung nakikita natin literally, yung mga anghel na yan. Only if we see. Pero hindi man natin nakikita, kapatid, by faith, we believe. Pero, syempre, unti-unting tumataas din yung estado ng ating pananampalataya, lalo natin nakikita yung kagandahan nito. Sabi, napakagandang pagmasdan ang mga paa ng mga tao nagpapahayag ng mabuting balita. Ang dami nating hinahangaan sa mundo. Ang dami nating idols. Pinaglalaanan ng oras, panoorin, pakinggan. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung meron mang pinakamagandang tao sa buong mundo, ay ang mga taong nagbabahagi ng mabuting balita. Kaya kung magkakakrush ka, may in love ka sa taong nagbabahagi ng mabuting balita. Kasi yun talaga yung pinakamagaganda. Yung sa standard natin, no? Ewan ko lang sa standards inyo, pero ito yung sinasabi. Babalikan natin Isaiah chapter 6 verse 8. Maganda yan eh. The great privilege not
given not even to angels. Melek, which means messenger. Ang angel, sa Hebrew word, ay ibig sabihin niya melek talaga. Ang melek, ibig sabihin niya messenger. Pero alam niyo mga kapatid, hindi binigay sa anghel ang pribilehiyong ibahagi ang mabuting balita sa ating mga tao. Ganyan, kaganda, ayan ang dahilan bakit Great Commission ang tawag dyan. Bakit dakila? Bakit great ang ating commission? Sa tingin mo, kapatid, bakit great ang commission na to? Kasi kahit anghel, hindi binigay sa kanila to. They don't deserve it. Pinili ng Diyos, tayo ang pinili ng Diyos para magbahagi ng mabuting balita. Sino mas malakas? Anghel, tao. Sino mas mabilis? Sino mas masunurin? Sino sa tingin nyo mas may kakayahang gawing ito? Sino kayang gumawa ng himala? Pero bakit sa atin ibinigay ng Diyos? Kasi yan, buksan nyo yung mga mata ninyo. Napakaganda ng pagbabahagi ng mabuting balita. Siguro kung nakikita lang natin, basahin natin tong verse na ito. 1 Peter chapter 1 verse 12. Ito yung isang bagay na natutunan ko sa refreshing natin eh. Hindi ko narinig sa pastor, pero ito yung narinig ko sa Panginoon. It was revealed to them that they were not serving themselves but you. When they spoke of these things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, even angels long to look on to these things. Ang sabi dito sa message na ito, kung itong Great Commission na ito, kahit mismong mga anghel, they have that great desire na lubusang maunawaan ito. Pero hindi nila maunawaan. Kaya hindi sa kanila ibinigay ito eh. Pero alam nyo, naiinggit sila sa atin eh. Siguro kung nakikita na natin mga anghel umiiyak, parang naiinggit ako sa iyo. Kasi may will din ng angels eh. Kaya nga sabi ito, they have that desire to know, to understand. Pero sabi sa Tagalog nga, kung babasahin nyo yan, meron silang kagustuhan na maunawaan pero hindi nila maunawaan ito. Bakit hindi nila maunawaan ito? Dito tayo magtatapos mga kapatid. Sana dito tayo magkaroon ng apoy para ibahagi ito. Nagkamali ang mga anghel, pero hindi namatay ang Diyos para sa kanila. Tinitignan nila ang kanilang Diyos na Panginoong Yesus. Alam nila na nagkatawan tao ito para mamatay sa kasalanan ng tao, pero hindi nila lubusang mauunawaan eh. Kasi hindi sa kanila namatay ang Diyos. Sa atin namatay ang Diyos. Kaya hindi binigay sa kanila ito kasi baka sabihin mo lang pero hindi mo alam yung pakiramdam ng isang iniligtas ng Diyos. Sila nagkasala pero direkta silang itinapon sa apoy ng impyerno. They are rightly condemned right away. But this is the grace of God. This is the gospel. Sa atin, namatay ang Panginoon. Bakit hindi namatay para sa mga anghel ng Diyos? Dahil ayaw niya. Pinili niya sa tao mamatay. Ito ang plano niya, ito ang hangarin niya, ito ang nais. Ano nakita niya sa tao, sa mga anghel? Pinili niya lang ang tao. It is His choice to save us. Kaya nga, siguro mga anghel, tinitignan nila ang Panginoong Hesus noon, nauunawa. Siguro alam nila, pero hindi nila lubos maunawa, bakit ka namamatay dyan? Siguro gano'n, maaaring ako nag-aasam na lang ako ha. Pero, kung sinabi ito na hindi nila maunawa, maaaring ito rin yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya hindi rin sa kanila binigay ito eh. Kasi di naman nila lubusan ito maiintindihan. Tayo, pag nagbahagi tayo ng pagliligtas ng Panginoon, alam nyo ba, paano kapatid? Buong puso. Kasi naranasan natin. Alam mo, mahal na mahal ako ng Panginoon. Ito ako nun eh.
Tapos ngayon, ito na ako. Tapos, ang dami kong ginawang pagkakamali sa Kanya. Or dahil sa biyaya niya. Ayan po ang dahilan bakit great ang commission. Bakit dakila ang pagtatalaga ito? Hindi ito ibinibigay kung kanino lang. Kahit sa mga anghel. Dahil hindi rin nila ito naranasan. But you know, in the last days, in Revelation, katulad ng sinabi ko sa inyo, kung meron ba, ito, Revelation 14:6, ang nakakalungkot na bagay lang din, darating ang panahon na gagamitin pa rin ng Diyos ang mga anghel para ibahagi ito. Sabi dito in Revelation, then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, and language and people. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, kapatid, na kayang ibahagi ng Panginoon right away ang mabuting balita. By His angel. In Revelation, mangyayari. Pero alam mo, doon sa verse na yan, kung obserbahan mo, ang sabi dyan, dala-dala niya, pero hindi niya naranasan. Dala-dala niya lang, dadalhin niya lang. Parang tao na nagtuturo ng bagay na hindi niya naranasan. Yun lang. Ganun lang. Pero tayo, pag nagbabahagi tayo ng gospel, ng mabuting balita, tayo ang pinaka-epektibong likha na magdadala ng pag-ibig ng Diyos kasi tayo ang recipient, tayo ang nakaranas. Sa atin dumanak ang dugo ng Panginoon, hindi sa anghel. Sa iyo at sa akin. Kaya kung siguro mga anghel naiinggit sa atin, gusto lang nila sundin ng Panginoon kasi masunurin sila, di ba? Pero tayo, hindi lang tayo sumusunod dahil inuutusan tayo. We are so willing. At habang uunawain natin to na isang buong buwan, itong Great Commission na ito, lalalim ng lalalim yung kagandahan ng Great Commission na ito sa buhay natin. Maintindihan natin na napakaganda na iniwan na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa last verse, kung meron man, ayan ang sabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko na kaya magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nyo kanina yung sabi sa 1 Timothy? May mga tao nagpapakita ng pagiging makadiyos, pero they deny the power. Ang sabi ni Paul, hindi ko ikakahiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya sa buong mundo. Dami-dami nating gusto sa buhay. Trabaho, business, bahay, material, tao, at kung sino-sino pa. Minsan gusto mo pang maging superhero, di ba? Okay lang sana kung Superman, iba gusto maging gagamboy. Gusto natin, wala sa hulog eh. Alam mo kapatid, ito yung magandang gustuhin natin. Ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo anak mo makapagtapos ng pag-aaral, salamat sa Diyos. Pero higit na gustuhin mo, dalhin sila sa Panginoon. Dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Gusto mo mga magulang mo, walang sakit, maganda yan, pero higit nadalhin mo sila sa manggagamot na hindi lang gagamutin ang physical nilang sakit, kundi ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Gusto mo magkatrabaho, magkapera, magkamaterial, higit na gustuhin mo yung isang bagay na walang hanggan at hindi matatapos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tayo po'y magkokomunyon, tayo na tayong lahat. At ito rin ang sinabi sa atin ng Panginoon. Sa mga online, inaanyayaan din namin kayo maganda ng tinapay, inumin, kahit tubig lang. Pero kung may juice kayo, mas maganda, any kind of juice. The best kung may grapes.
Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11:26, ito yung last verse natin. This means that every time you eat this bread, this cup, you are